Oras na para baguhin ang iyong isipan. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang pagbabago ng iyong buhay ay nangangailangan na bagong pag-iisip. Ang labanan para baguhin ang mga pagkukulang sa iyong buhay ay laging nagsisimula sa isipan. Doon nagaganap ang tagumpay o pagkatalo. Sabi po sa Bible, "Let the Spirit renew your thoughts and attitudes." Mula po yan sa Ephesians 4:23 ng New Living Translation. Hindi ka magbabago hanggat hindi nagbabago ang iyong mga iniisip at saloobin. Kaya mahalaga ang araw-araw na quiet time kasama ang Diyos. Ang oras na inilalaan mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin ay magbibigay ng espiritual na panibagong sigla sa iyong isipan. Kahit na nariyan ang banal na espiritu, kailangan pa rin ng espiritual na disiplina para magkaroon ng kapangyarihang magbago. Kailangan makilala mo ang Diyos para malaman mo ang Kanyang mga inaasahan at nais para sa iyo. Alam mo ba kung ano ang theological term sa change of mind o pagbabago ng isipan? Ang tawag doon ay repentance o pagsisisi. Ang pagsisisi ay literal na nangangahulugang baguhin ang iyong isipan. Ang salitang pagsisisi ay mula sa salitang Grego na metanoia. Ang metanoia ay nangangahulugang baguhin ang isip. Mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mula sa kasalanan patungo sa kapatawaran. Guilt patungo sa kapayapaan ng isipan. Impyerno patungo sa langit. Tumatalikod ka mula sa my way patungo sa God's way. Ang pinakapositibong pagbabago sa iyong buhay ay nangyayari kapag nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan at lumilipat mula sa pagsisisi patungo sa kapatawaran at kapayapaan ng isipan. Kailangan mo matutong mag-isip sa bagong paraan tungkol sa iyong mga kahinaan or defects. Madalas ang mga kahinaan ay mga kalakasan na hindi nagagamit ng tama. Ito ay bagong paraan ng pag-iisip. Marahil ay hindi mo pa naiisip ito dati, pero yon ang pagsisisi. Yon ang pagbabago ng isipan. Ang iyong mga kahinaan ay madalas na kalakasan ay binibigay ng Diyos pero hindi nagagamit ng tama. Kailangan mong baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip upang magamit ng husto ang iyong mga kalakasan. Para magawa yon, sabi po sa Bible, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Philippians 2 verse 5 ng New Living Translation. Nais ng Diyos na matutunan mong mag-isip tulad ni Jesus. Paano mo ito magagawa? Muli, ito ay isang desisyon. It's your choice. Kailangan mong pumili at sabihin, Panginoon, paano mag-isip si Jesus tungkol dito? Kapag napupuno ang iyong isipan ng salita ng Diyos, mas magiging madali ito. Think about this, my friend. How are the things you fill your mind with making it harder to or helping you change your defects? Paano nakakatulong o nakakahadlang ang mga bagay na pinupuno mo sa iyong isipan sa pagbabago ng iyong mga kahinaan? Pag-isipan mo yon. At ang pangalawa, what
changes will you make today in your schedule, relationships, or attitude that will affect the spiritual renewal of your mind? Ano mga pagbabago ang gagawin mo ngayon sa iyong schedule, relasyon, sa loobin na makakaapekto sa spiritual na pagbabago ng iyong isipan? At ang panghuli, think about this. Why do you think we sometimes just don't want to know what Jesus would do in a certain situation? Bakit? Bakit sa tingin mo, minsan ay ayaw natin malaman kung ano ang gagawin ni Jesus sa isang sitwasyon? Muli, ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.